Ang aga naman ni Maharut. Maharut. Ang aga naman ni Maharut. Hello. Sino yung Nachugi? Ayun nga ang pag-uusapan natin kasi parang hindi naman confirm. Hindi ko alam kung Nachugi na o chuchugihin pa lang o wala naman, parang inano lang, binalaan. Hi, Jan. Atisa, sino nauna? Sino nauna? Si Jan na nauna. Tapos si Atisa. Hello everyone! Good evening! Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. It's March 28, 7:30 p.m. Yeah. At ayun nga, sa lahat ng mga viewers natin, what's up? Guys, yung mga tanong nyo, sige, sagutin natin yan. Kasi yun naman ang ating live purpose ngayon. So, unahin na muna natin yung tanong ni Maharut na nag-release ng statement ang Miss Universe Philippines. Kanina, nadaanan ko siya, yung release na statement ng Miss Universe Philippines. And ang pagkakaintindi ko dun sa statement, wala pa namang Nachugi. Ano pa lang, verbal and written warning. Ganun yung pagkakaintindi ko. And ngayon, pumunta ako ng page ng Miss Universe Philippines. Eto, nandito pa rin naman. So, itama nyo na lang ako kasi ganun yung pagkakaintindi ko. Ayan. The Miss Universe Philippines organization shares an update regarding the participation of one of its official delegates. At MUPH, we value individuality and encourage each delegate to express herself authentically. At the same time, we remain committed to maintaining a positive and respectful environment for all. Ayun na nga. Following these concerns, we brought to our attention, the organization undertook a careful and thorough review of the matter. Ito nga, sabi, the delegate was given both verbal and written guidance to help address the situation. Despite these efforts, certain behaviors continued in ways that were not aligned with the standards we aim to uphold. As such, oo nga, tama kayo. As such, it has been decided that the delegate will no longer be allowed to continue in the competition. Oo nga, kasi hindi ko intindi kanina. Nasa labas kasi ako kanina. So, wala namang sinabi kung sino yung delegate, pero mukhang alam nyo na kung sino siya. So, sino? I-comment nyo dyan kung sinong delegate kasi ang balita sa delegate na ito, parang Aqua Boracay pa lang dapat wala na siya eh. Pero nandun siya sa Aqua Boracay. Tapos, yun na nga, umingi na yung pangalan niya. Tapos, pag umingi yung pangalan niya kahapon, nung isang araw, lumalabas naman yung statement ni delegate na continue pa rin naman ang laban niya. Not until kanina lang, like ilang minuto lang, mga 4 p.m. ata ito ni-release. 4 p.m. March 28, yun, inirelease na ng MUPH na Chugi na pala ang delegate na ito. And yeah, you're correct. We are referring to Imelda Schweighardt. Sayang, no? Kasi kahit hindi naman siya ganoon talagang heavy frontrunner siya, pero kahit hindi naman siya heavy frontrunner, inaabangan naman natin siya. Yung alam mo yun, inaabangan yung bawat outing niya, excited ka pag nakikita natin siya, though hindi naman talaga siya umaakyat, pero excited tayo na nakikita natin siya. Ayan, sabi nga ni It's Me Gretchen, hindi naman daw siya, pero yun nga, sayang, no? Kasi ako excited ako na makita siya, no? Tapos, ito mga sabi, guys, punta kayo sa Miss Universe Philippines page kasi doon nila ni-release. Ayun nga. Following concern that were brought to our attention, organization undertook, ganyan. So, malamang alam niyo na rin naman kung ano yung nagawa ni Imelda, no? Kasi balita na rin naman to previously, kung ano yung mga nagawa niya, no? Yun nga, ang sinasabi, attitude nga daw. Yung attitude problem pa rin naman daw ang concern. Pero baka may pinaglalaban kasi si girl. Baka may pinaglalaban kasi. Kasi yung mga ginawa niya previously, yung mga chika, hindi ko alam kung chismis lang yon o totoo.
na like may mga inu-impluwensyahan siyang mga competitor niya or co-delegate na parang wag na galingan, ganyan, kasi may mananalo na rin naman. Parang ganon, yung parang nai-influensyahan niya yung mga co-delegate niya na negative vibe. Ganon yung nabalitaan ko. Tapos, mayroon pang mga eksena na yung mga comments niya nga sa mga ganyan, sa mga ganon. Pero wala akong alam na talagang ginawa niya ha. Nabalitaan ko lang yan, chismis lang din. Wala akong kanina. Tsaka yung mga nababasa nating screenshot na mga kumakalat sa social media. Baka yun na nga yung naging dahilan. So, yeah. Tapos wala naman pinangalanan dito sa post ng Miss Universe Philippines Organization. Wala naman pinangalanan, pero yun na nga. Wala na nga rin siya, diba, dun sa mga pictures ng sponsor dito mismo sa Miss Universe Philippines page, diba? Prior tong announcement na to. Kaya para nagka-idea na rin naman yung mga pageant fans na siya talaga yung machuchugi. Well, yun na nga, nangyari na. Nangyari na ang nangyari. Sayang. Kasi gusto ko pa naman siya makita. Maddie, bakit ka I disagree, Maddie? Ayun yung yung sinabi doon. Do you have personal encounter with her? Kamusta siya? Actually, maharot wala. Kasalubong lang. Tas hi. Ganun lang. Hello. Pero yung tipong usap wala. Kasi yung last na attend ko ng event nila, yung playtime, hindi ko siya makausap kasi nagpapahinga siya. Nire-reserve niya yung energy niya. As in, pahinga siya, nakaganon sa desk. So, nahihiya ako istorbohin. Hi, kamusta ka? Ganon. Line yung Imelda, yung I disagree. Okay, sige. Kasi hindi ko naman siya masyadong pinapakailaman previously yung issue. Sabi ko, hanggat walang confirmation, hindi ko naman binabasa or dini-deep dive. So, ayun, wala akong personal encounter sa kanya. Hi, hello lang, ganyan. Yung usap, wala pa. But anyways, kanina may event ang Miss Universe Philippines. Ever Bilena, nagpa-read sila sa Arca South. Yun, di rin ako nakapunta kanina. Pero supposedly nandun ako, pero hindi na ako nakapunta. Kaya, ayun, wala na tayong aabangan. Sayang. Sabi ni Ron, sayang, gusto ko pa naman makita kung paano siya rumampa ulit. Even me, ayun na nga, sabi nga natin kanina na mukhang wala na rin naman siya sa radar, pero nakaka-excite pa rin sana na makita siya. Kasi syempre kaabang-abang, diba? When kaya ipopost ang shoot ng prelims by April? Ang balita, March 29 ang taping. Or March 29, tama, bukas Sunday ang taping. Tapos, ilalabas siya by April kasi may schedule yung botohan. Like, kunyari, first week of April, boboto tong swimsuit. Second week, evening gown. Parang ganyan, may schedule siya. So, anytime soon ilalabas din yung preliminary videos sila. Kasi bukas na siya isushoot. Bukas or Monday. Basta, yeah. Malapit na. G, ang pinag-uusapan po natin ay si Imelda. Yes. Sabi ni Maddie, April 5 to 11 daw ilalabas ang gown prelims. Yun, April 5 to 11 tapos start na din ng botohan. So, after yan ng Holy Week. Sabi ni Dirty Girl, akala ko the fight continues. Ayun nga din ang akala ko, Dirty Girl. Kaya hindi ko masyadong pinakikialaman yung issue. Sabi ko kasi, hindi magtutuloy pa yan kasi wala namang sinasabi. Until nga kanina, nag-decide na nga or naglabas na ng issue ang Miss Universe, ng puso ang Miss Universe Philippines Organization na nag-decide na silang tsugihin ang isang delegate na ito. Luisito, Universe or Nothing ba si Taguig? Ang pagkakaalam ko, oo. Bet niya lang talaga ng Universe. Now, pag dumating yung time na coronation night na, tapos nagde-designate na ng mga crown, hindi ko alam kung magbabago pa ba yung isip niya. Na kung alokin siya ng ibang corona or title, hindi ko alam kung magbabago pa yung isip niya. Pero, yeah, Universe or Nothing siya sa pagkakaalam ko. Mr. Jayco, hello! Magpa-pageant ba si Charlie? Hindi niya daw kino-close ang door niya. Sabi ni Charlie Fleming, hindi niya kino-close ang door niya. Sa ngayon, 17 years old pa lang naman daw siya. Siguro, pag tama na ang panahon, baka ipasukin niya. Pero interested siya. But not now muna. Sabi ni Maharot ulit, because of age din ba? Bakit Universe or Nothing na si Taguig? Hindi naman. Kasi yung Supra, di ba, parang okay lang naman sila sa 35. The rest ng pageant, hindi ko na alam kung okay sa 35. Pero ayun ang pagkakaalam ko, Universe talaga yung bet niya.
Baka ano rin siya, no, Stacey Gabriel, no, na universe lang din ang bet. Pero yun nga, pag dumating yung finale, baka magbago isip, ganyan. Confirm na ba si Ime? Yon ang sabi sa post ng MUPH. Nakakabasa lang namin ngayon sa Instagram. So, ayan, sa mga viewers natin, magandang gabi. Yun po ang latest chichi natin. Actually, hindi siya chichi kasi confirm na. Na-confirm na rin naman. So, hindi ba masyadong harsh yung sanction? Baka harsh din yung nagawa. Hindi ko alam kung ano yung specific na nagawa talaga, ha. Basta yun yung balita na nagawa niya, yung mga minensyon natin kanina. Kasi yun din yung kumakalat sa screenshot sa mga pageant pages, tsaka sa mga chika ng mga pageant panis or ibang mga content creators. Yung harsh na sanction, kung yun kasi yung guidelines na sinusunod ng organization na konting kibot pag may nagawa kang mali, agad, tsugi agad. Then wala tayong magagawa. Kasi yun talaga yung bet ng org eh. Sayang lang, yun. Sabi nga, nabigyan na ng verbal. Ito sabi ni Maharut. Kasi daw, nabigyan na daw ng verbal at written warning. Siguro, yung mga unang linggo, pangalawang linggo, yun nga, nabigyan na ng verbal at written warning, tapos umulit pa. Kaya, yung susunod na sanction, disqualified na agad. Malamang, no? I feel that they could have turned a blind eye on this. Ayun umiyak daw siya dahil di nakuha sa swimsuit. Siya ba yun? Rich Saldana. Nabalitaan ko nga yan na may candidate daw na umiyak dahil hindi nakuha sa swimsuit kineso. Siya ba yung tinutukoy dun sa sinasabing chikang ganyan? Nita na ito pong ginawa ni Imelda. Wala din akong alam na specific na alam. Basta yun lang yung yun lang yung nakagilap ko. Hindi ko alam kung confirm na naghihikayat to ng negative vibes, parang ganyan. Or baka may inaway. Hindi ko alam. Oo nga, Cedric. Yun nga yung pinag-uusapan natin. Ayan. Ang dami yung alam na ang dami yung alam na mga chika. Sabi ulit ni Dirty Girl, nasasaktan ako para sa kanya kasi gumastos at nag-invest. Oo nga di ba, yung simula ng pinakilala siya, yung national director niya gumastos na, press presentation, hanggang sa yung mga photo shoot, sponsor activities, kalahati na tayo ng ng competition Tapos ayun, di na magtutuloy, sayang. Kaya nga nakakalungkot. Siguro nga grabe yung nagawa. Kaya nagdesisyon yung organization na tsugi talaga. Kasi hindi naman, di ba kung simple lang, bakit naman tsugi agad, di ba? Hindi natin alam, lalabas na lang ulit yan. Abang na lang ulit tayo ng mga post, lalabas na lang ulit yan. Sabi ni Maddie ulit, sometimes ego niya talaga kalaban niya, not the front runners. Pwede, kasi may history na di ba? May napanood akong isang interview niya, na parang, masyado nga siyang emotional, no? Masyado niyang, parang dinadamdam nga niya, parang gano'n, masyado siya nag-iisip, ganyan. Kanina ko napanood na interview kay Pau ata. Tapos ayun, na nga rin ako parang na-touch dun sa mga sinabi niya na, gano'n. Wala mahirap ang himasukan yung gano'n. Mihatid talagang intriga niyan, sabi ni Jose Lopez Tenorio. So kung may mga alam pa kayo, chika nyo lang dyan. Para alam din ng mga naan dito. Sabi ni I am Mikey, photoshoot in Boracay, umayaw daw kasi di pa naka-makeup. Ang chika naman dito, parang parade na hindi siya nakasakay agad ng parade, ng float, kasi nga wala makeup. Hindi ata siya pinasakay nung float kasi hindi pa naka-makeup. Parang ayun ang pagkakaintindi ko dyan. Tapos bakit hindi nakapag-makeup agad kasi nga daw maaga ang call time. So baka nga matigas ang ulo. But ayoko, hindi yun sure kasi pangit naman husgahan natin, hindi natin alam yung both side ng stories. Kaya, yun. Tuloy po ba yung MUPH 2026? Tuloy pa rin naman, May 1. Bakit mo naisip yan, Kayen? Gawa na nangyayari ngayon sa ating country. Actually, one time naisip ko rin yun
So, ikaw, ano ba mangyayari sa atin sa mga susunod na buwan? Gawa ng mga nangyayari ngayong energy crisis or energy emergency kineso, ganyan. So, ano ba mangyayari sa susunod na buwan? Tuloy ba yung mga ganitong activities? But yeah, wala pa namang ina-announce. So, tuloy pa rin naman. May 1. Sabi ulit ni I am Mikey, pero sayang daw ang mga nagastos. Yun na nga din. Ang inaano natin kanina, yung mga nagastos nga. But yeah, mag-move on na tayo, pero mag-abang-abang na tayo ng mga tunay na stories. Kasi may mga lalabas pa yan eh. Mga side ni ganito, side ni ganyan, side ni ganyan. So, yeah. Abangan na lang natin para alam natin. Kasi pangit naman maghusga ngayon, hindi naman natin alam pa yung side ni Imelda talaga. Bukod sa mga pinost niya last time. County pa lang daw nagbili ng ticket sa Miss You, sabi ni John. Hindi ko po alam. Pero kayo ba, sa mga viewers ba natin dito, may mga bumili na ba? May mga bumili na ba sa inyo? Or nagtangkang bumili? Actually, mura yung ticket ngayon. Para mura lang 1,000, ganyan. Malay natin, di ba may health condition? Hindi eh. Pinost nung MUPH mismo yung dahilan kung bakit naka-kick out ng isang delegate na ito eh. Sabi ni Madi, timbahay. Ako din, Madi, nag-iisip din ako na magtimbahay ako kasi gusto ko na lang mag-live reaction sa swimsuit sa evening gown. Kasi nandun yung engagement eh. Pag yun yung kinontent ko, nandun yung engagement ko eh. Bet mo ba yung format ng preliminary this year? Kesa 2024 at 2025. Actually, hindi ako fan ng format ngayon. Kasi gusto ko nga yung live. Gusto ko yung nakakapanood tayo ng live. Kasi iba pa rin talaga yung adrenaline rush pag live. Nakikita mo yung mga babaeng nagkakamali. Alam mo yun? Yung mga nagkakamali, actual, ganyan. Kasi itong mga naka-video, mape-perfect na nila yan eh. Lahat ng mga lalabas sa video, sa mga pre-tape na prelims, perfect na eh. So, yung adrenaline rush, yung bet ko lagi. Yung excitement. So, hindi ako fan ng mechanics ngayon. Pero since yun yung gusto ng organization kasi, then wala naman na tayong magagawa. Kailangan lang natin enjoy yung show. Kasi yun na yun. Yun na yun. Tapos, ang gusto ko pa sa live, yun nga, like the mga previous years, dahil live siya, nakakatuwa kasi nandun tayo, nakakapanood tayo, di ba? Nakikita-kita tayo. And, sa part ng mga girls, na-experience nila yung live setup. Like, live yung audience, yung preparation, excitement, na-experience nila. Kasi, since hindi nila na-experience yung live sa prelims, pagdating ng finals, baka manibago yung iba sa kanila. Manibago ba? Na, ano nangyayari? Ganyan. Kasi syempre, iba hindi ba? First time sa nationals eh. So, baka manibago sila. So, ayun, yun lang sa part ng girls. Sarili-sarili bang video yung Miss Universe Philippines Prelims? Hindi po, alam ko isa lang siya. Isa lang siyang bibidyohan. As in, isa lang. Like yung nangyari sa Miss Universe Philippines 2021. Yung nangyari sa Clark, naalala nyo yon. Yung sa Clark, ang setup, batch nila Bea Luigi, parang ganun siya. Ganun ang eksena. So, yun nga, pag may mga error, pagkakamali, ganyan, syempre, perfect na. So, hindi natin makikita yung live talaga, live na may nadapa, natisod, ganyan. Kasi nga, perfect. Sabi ni G, Travel IG, Jet Set G, parang, ano daw yung atake? Parang, toot! Oo nga. Actually, yun nga eh, pero yun nga, yung gusto nila eh. Yun yung gusto ng org eh. Yun. Parang pandemic ulit, no? Yung 2021, gets natin kasi pandemic yun eh. Talagang dami ng restriction. Pero yun, ngayon. Ayun. Yun na. Nakakamiss nga yung 2024 na prelims. Tapos last year, 2025. Kasi present ako nun eh. 2023, present din pala ako. Preliminary nila sa Okada. 2022, wala ako nun. Prelims, wala. Finals na ako nandun. Oo, nakakamiss nga yung eksena, yung hype. Yung last year na prelims, maganda naman kasi ang laki ng venue eh. Ang problema lang, sobrang late nag-umpisa, as in alas 11 na ata. Gawa ng tinapos muna yung Mr. Pilipinas Worldwide. 2024, maganda naman, Manila Hotel.
Yung venue lang ang maliit. Yun. So, talagang hindi na pa perfect, no? Yun. 2022, 2023 sa Okada, maganda din. Kasi nandun ako noon. After noon, nangyari na yung charity gala. So, isang event lang siya. So, sobrang productive ng araw na yun. 2022, wala ako. Okada yun eh. Gabi ginanap. Okay din naman. Kasi yun yung first time nag-live sila ng preliminaries. Kasi yung Kalarabia, hindi rin live yun eh. Kasi pandemic din sa Baguio. Yun. Maharot! Good sana sa girls yon kasi sa prelims lahat sila nakakarampa. Good sana sa girls yon kasi sa prelims lahat sila nakakarampa in SS and EG. Oo, ganun din naman ang mangyayari, Maharot. Lahat naman sila makakarampa. Ang problem lang or ang issue lang, ano na siya, tape, pre-tape na. As in, para lang tayo nanood nung mga Pina Runway showcase. Naalala niyo last year may Pina Runway showcase, ganyan. Naka-tape na, ganun. So, wala nga yung excitement. As in, wala talagang excitement. So, ayun. Para lang tayo nanood nung Pina Runway showcase, ganyan. Di ba runway yung stage nila sa finals? Base dun sa ticket selling, mahaba yung runway. Kasi nakadesign na dun yung stage. Mahaba. Bet nyo ba yon? Mahaba. Ayan, sabi ni Shinoel, feel mo ba, idol, may crown si April Smith? Or wala? Sa ngayon, ang pinaka naiisip ko, or pinakakutob ko, na crown kay April Smith, supranational. Baka dun siya ilagay. Baka doon. Kayo ba, ano ba feeling nyo kay April Smith? Bibigyan ba siya ng corona? At kung bibigyan siya ng corona, anong corona? Lalo na ngayon na talagang ramdam mo siya. As in, ramdam mo siya, hindi mo siya ma-elbow sa list. Kasi nandyan talaga siya. So, pag ramdam mo yung isang candidate, bibigyan talaga yun ng corona. Ngayon, ang tanong, kung anong corona? So, yung sagot ko doon, personally, supranational. Kasi bagay siya doon. Tsaka, doon talaga siya bagay. Kasi, hindi pa nga tayo nakakapag-send ng block delegate sa Supra. Tapos, kuha naman niya lahat ng hinahanap ng Supra. So, bakit hindi? So, doon ko na siya ilalagay. Yun yung bet ko ngayon na so far. Tapos, ang bet ko kasi sa Supra, siya, si Allison, tsaka si Bea Windorski. Pero syempre, si Bea Windorski, bet ko sa Miss Universe. So far sa ngayon. First hot pick. So, may iwan si Allison. So, saan natin ilalagay si Allison? Kasi parang nakakatuwa din makita si Allison sa international stage. Kasi nga, di ba, grabe yung prototype niya. Pero kung ayun, kahit sino sa kanilang tatlo, ang makakuha ng Supra, okay na. Si Bea nga, wala akong problema kay Bea kung siya yung Supra eh. Kasi di ba goal din naman natin makuha yung Supra crown after 2013. So, sobrang ganda ng prototype ni Bea kung dun mo siya ilalagay. Diba? Kaya, wala namang problema kung siya. So, saan daw bagay si Nicole? Sa Cosmo pa din. Hanggang ngayon, sa Cosmo pa din ako. Tapos, ang charm ko Sinong charm ko? Si charm ko kahit si Roxy Baines. Or Iko si Roxy Baines. Yun nga, may iwan si Bella. So, saan si Bella? Yun nga, di ba? Kaya ang gulo, ang hirap mamili. Kasi, kunyari, Miss Universe na natin si Bea. Sinupra na natin si April. Saan si Bella? Charm. So, parang sobrang high caliber ni Bella sa charm. Cosmo? Pwede na din. Oh. So, kung Cosmo, saan si Nicole? Saan mapupunta si Nicole kung kinos mo si Bella? Runner-up? Di ba parang talaga may iwan talaga. Si Allison wala pa doon. Si Marian Arellano wala pa doon. Kaya may iwan at may iwan talaga. Kaya, ayun. Ano pa yung isa, Iko? O kunyari si Roxy Baines na yun nandun. May iwan nga.
Kaya yes, sagupaan talaga this edition. Diba? Ang hirap bumili. Kaya competitive din yung mga girls ngayon kasi diba, kadalasan na naririnig natin sinasabi previously, ang weak ng batch ngayon. Ang weak, kuya, bakit ang weak? Ayun nga, ang sagot, hindi naman sila weak, hindi lang talaga bet ng karamihan ng mga pageant fannies yung line-up. Kasi, hindi nila gusto yung mga delegate or hindi siya yung heavy favorite na delegate sa sali. Kaya, sinasabi nila weak. Pero kung totoo, hindi talaga siya weak. Kasi yun nga, di ba? Naiwan na nga yung iba dun sa listahan natin. So, first runner-up, second runner-up, yun. Sa Supra ba, okay lang 30 years old? Yes po. Ang alam ko nga hanggang 35. Di ko alam kung sino yung magpipeak. Peak. Yung sino yung magpipeak, kasi di ba nakita na nag-peak na si April Smith tsaka si Bella Ismael. Parang peak na nila yung last Aqua event. So, sino pa ba yung magpipeak? Nakaya pa. Si Bea. Si Bea, kasi di ba kahit siya, amin natin, hindi siya satisfied sa performance niya last Friday. So, malinis na Bea na yung makikita natin sa susunod na mga araw, malamang. Yes, wala na si, chut. Watch po kayo MGT tonight? Hindi ako fan ng, ng local ng Miss Grand, yung mga Miss Grand Thailand. Actually, naloka nga ako last time, yung preliminary competition ng Miss Grand Thailand. Sabi ko, ganito na ba ang female pageantry? Female pageant, ganito na ba talaga? Parang nakakaano na, parang hindi ako masayang nakikita ko yung mga babaeng ganun. Parang, ganito ginagawa ng mga girls, ganyan. May postiso pa. Diba? Parang comedy, buti na lang talaga sa atin, hindi siya pinapayagan, no, na ganun. Okay lang yung mga konting baklaan, pero hindi naman to the point na nandun na sa puntong yun. Parang, babae ka, bakit ganun ang ginagawa natin? Yung dog show na. Kung siya, mga sabihin natin, trans pageantry, okay lang, gay, ganyan. Pero babae, bakit ganun ang ginagawa ng babae? Buti lang talaga sa Philippines, hindi siya pinapayagan. Or sa mismong Miss Grand pageant talaga. Laylo-laylo lang sa mismong Miss Grand pageant. Yung nagdala lang ng flashlight, ganyan. Nagpalitan ng wig, mga ganun. Nakakaloka. Kasi may sumasayaw na wala man lang ka-demure, nag-hip hop. Kaya nakakaloka siya. So yun, kaya hindi ako fan ng MGI Thailand kasi hindi ko talaga bet yung ganun. Sobrang disrespectful na sa girl, sabi ni Squirtle. Yun nga, diba? Gusto mo ba yung mga babae ganun? Dito sa Pilipinas, mga beauty queen natin sa Pilipinas, nagtatanggal ng veneers, ng postiso. Kahit nga yung nagtatanggal ng wig, na off na ako eh. Gusto mo ba ganun yung mga gagandang babae? Imagine mo, Atisa Manalo, nagtatanggal ng wig, ng veneers, diba? Nakakaloka. Artit, hello! Ayan, si Artit, Mr. Pilipinas Worldwide. Sarap daw ng representative ng Kalamba. Sarap ng representative ng Kalamba. Si John Wayne. Ayan. Excited ka rin ba sa Mr. Pilipinas Worldwide? Ang finals na, hindi ko pa rin alam. Hindi ko pa rin alam yung mga schedule of activities nila. Pero yeah, isa siyang contender for the Supra, si John Wayne. John Wayne yun. John Wayne. Mike, Ordiliano. Si MJ yun. Ayan. Sino nag-withdraw? Actually, hindi siya nag-withdraw. Tagged siya as evictee. Based dun sa post ng Miss Universe Philippines. In-evict. Ganyan. Masarap din daw si Gian from Cebu. Bakit kanya yung mga term yung masarap? Yes, first time ko na-meet si Gian 2024. Yung una ko yan na-meet, hindi ako napopogian dyan. Pero habang tumatagal, ang rehistro nan, parang sumasarap, pumupogi sa mata. Lalo na ngayon, 2026 na ngayon, lalo siyang bumogi. Oo. Bagay siya sa manhunt naman, kasi di ba modeless si Gian. Sabi ni RC, hindi nagka-crown si Tarlac sa pageant mo siya nakikita pwedeng sumabak. Go for Binibini. Kasi yung mga ganung beauty bang binibining Pilipinas na naman, di ba? Sabi niya, Artit ulit, bet ko face ni RC. RC Cash App.
ano siya, half Lebanese eh. Oh, okay din yung face niya, okay din yung body, yung height okay din. Pero hindi siya parang hindi siya front runner yung laban niya ngayon. Tapos hindi rin maingay. Kasi parang naungusan siya ng ibang mga candidate. So, yeah. Pero okay siya. Okay siya. Magkaka-crown kaya si Marian? Sa tingin nyo ko, si Marian magkaka-crown based sa last event nila. Tapos naglilista-lista tayo, diba? Na ito, si ganto, si ganto, si ganto, ito si ganto. Parang bumaba na siya sa listahan ko. Runner-up post na lang. Second, first, or paka kung hindi, parang mga Gwen Soriano na lang siya, ganyan. Yung parang yung candidacy niya, Eloisa Howard na lang. Di ba si Eloisa, naalala nyo? Sobrang heavy, as in heavy favorite siya. Pero ayun, hanggang doon na lang talaga, hindi na umusad. Gwen Soriano, kasi ang dami rin nila ngayon eh. Si Bella, mukhang magkakakorona yan si Bella. Si Roxy, mukhang magkakakorona na yan. So, sino pa? Saan mo pa ilalagay yung iba? Kasi, ilan lang naman din ang corona, di ba? Or title. Maddie, yes. Popost din natin ito mamaya sa kabilang para sa mga team late. Guys, sa mga team late pala, at gusto lang makinig ng mga kung anik-anik, yan, pinapost ko rin ito sa kabila. Carl Loyola, YouTube. Facebook page, Carl Loyola din. Sabi ni Yukiki, need pa ni Maria ng more experience. Yes, marami pang ipapolish, pero kaya ni Marian yon. Malay nyo, itong ita-tape nila sa preliminaries bukas. Ita-tape nila bukas or sa Monday. Malay nyo na may pasabog talaga siya. No? So, tingnan natin kung nag-improve. So, kunyari, nag-tape na bukas sa panood natin. Tingnan natin kung may improvement. Tapos, sa finals, kunyari, pumasok talaga, umariba, nakapasok ng evening gown. Tingnan din natin ulit kung may improvements. Kasi, syempre, hindi naman natin i-close ang ating mga doors. Pwede ko natin may improvement naman yan. Tsaka, kailangan may improvements talaga kasi nga heavy favorite siya. Kino-consider ko pa rin siya ngayon na heavy front runner. Isa siya sa mga heavy front runner kasi nandyan talaga siya. Lagi siyang bukang bibig eh. Sa latest na lang na post ng Missology, nasa top 5 siya. Kaya nandyan talaga siya si Marian. Ngayon na kay Marian na lang kung sasayangin niya yung chances or ano. Kaya kailangan niya talagang itodo. As in, todo talaga. Sabi ni Bri, si Nicole mukhang sash factor na lang. Ay, hindi. Oo, pwede. Actually, at one point, naniniwala ako na parang sash factor na lang si Nicole. Yung parang sash factor na lang talaga, ganyan. Pero yung kahapon, nagmumuni-muni ako. Sabi ko, pag nakarating to ng evening gown, si Nicole Borromeo, mag-i-ace kasi yan ng evening gown eh. As in, i-ace niya yung evening gown. Imposible hindi niya ma-ace yung evening gown kasi mukha pa lang, panalo na. Si Nicole Borromeo, di ba? So, kunyari, imagine niyo nag-evening gown na, finals. I-ace niya yan, imposible hindi niya i-ace yan, papasok yan. So, papasok yan sa top 6, top 7, tapos kukuda yan sa question and answer. As in, kukuda. Ganyan. So, pag kumuda sa question and answer, plus, syempre, face card, maganda magiging performance na sa evening gown for sure kasi alam nyo na, napanood na natin. So, yung suit magiging maganda performance yan kasi nga, syempre, face. Mauna lagi yung face pag in-scorean. Tapos pag kumuda sa Q&A, kaya nandyan yan si Nicole, imposibleng wala. Oo, imposibleng wala. Kasi nga, alam nyo na kung ano yung magiging laban ni Nicole. Yun. Hindi mo lang alam kung ano yung bibigay na title or na crown. Pero nandyan yan. Hindi mo lang alam kung ano ba, Cosmo, Eco, pero nandyan siya. Magkakakorona yan kasi nga nakakakuda si Nicole. Tsaka panigurado nga yung evening gown, i-ace na yung finals. Mapapawaw tayo sa evening gown performance yun sa finals. Kasi nga, proven and tested. Alam na natin. Nandiyan ba bang Holy Trinity? Actually, wala na. Ito naman yung Holy Trinity, wala na.
'Di ba, yung mga nag-uumpisa tayo, nagdiniwala din ako, Holy Trinity. Sa Holy Trinity, parang si Bea na lang. Si Bea kasi parang si Bea, nandyan talaga yan eh. Nandyan talaga siya. Hindi mo lang din alam kung Miss Universe, Philippines crown, or ibang corona ang bibigay. Pero nandyan na talaga siya. Kasi si Ali, 50-50 pa ako. Natatakot din ako kay Ali na baka bibigyan kaya to ng title o ano eh. Bibigyan ba to ng title o runner-up? Ganyan. Si Marian, baka pagpahingahin muna. Ganun yung nakikita mo. Kasi nga, di ba, si Bella umariba na. Umariba na si Bella. Si April Smith, umariba na. Si Bea, syempre, nandyan siya. Si Roxy Baines, nandyan siya. Si Nicole Borromeo, nandyan siya. O, 5 na yan. 5 na yan. Saan mo pa ilalagay yung iba? Unless ayaw nung 2, dan 3, sa ibang maliliit na titles, di ba? Tapos, papalit na tong mga naiwan. Diba? Tapos yun nga, may mga loophole pa kay, ano pa, may mga concern pa tayo, like for example, kay Marian, like Q&A, or even kay Ali, ganyan. So, pag lahat sila pumasok sa top 6, top 7, sa Q&A kasi magkakatalo na yan eh. Magkakatalo lahat yan sa Q&A, tsaka kung may magde-decline nga sa maliliit na title. Kaya nga yun yung sabi ko, ayusin talaga ng mga naiwan. Kasi, kaya like Ali, Marian, heavy frontrunner sila eh, so kailangan talaga nilang ayusin. Si Iloilo pa, hindi ko pa masabing heavy frontrunner si Iloilo. Hindi naman talaga siya tag as heavy frontrunner. Sa ngayon, tag ko siya as emerging frontrunner. Ang concern ko naman kay Iloilo, sige, sabihin na natin makarating siya ng evening gown. O sige, sabihin nyo na makarating siya sa evening gown. Imagine niyo nakarating si Zesta sa evening gown. Kasi pag nakarating si Zesta sa swimsuit, oo, papasok yan hanggang evening gown kasi alam natin, forte niya ang swimsuit. Pero imagine niyo ulit, nakarating siya ng evening gown. Kalaban niya sina Alison Hetland, sina Marian Arellano. Sa tingin niyo, kaya niyang pataubin yung dalawa. Bella Ismael. Imagine niyo kaya niyang pataubin. Nicole Borromeo, Bea Windorsky. Kasi konti na lang sila sa evening gown, 10 na lang sila, di ba? Ilan na lang pipiliin? 10, 12, ganyan. So, ayun ang kailangan gawin ni Zesta. Ang galingan niya talaga sa evening gown, kung makakarating siya ng evening gown. Kasi hindi biro to mga papataubin niya. Kasi imagine niyo na lang, parang madali mong pataubin sa evening gown sina Nicole Borromeo, sina Bea, sina Bella Ismael. O siguro, Zesta, si April Smith, mahirap hindi pataubin yan. Imagine niyo na lang, nag-evening gown si April Smith. Mahirap pataubin yan. Tapos ilan na kukunin? 7, 6. Di ba kompleto na sila doon? Si Roxy, mahirap din pataubin yan sa evening gown. May sariling moment yan. Tingnan nyo yung evening gown portion ni Zesta sa Miss Iloilo. Miss Iloilo 2026. Kasi kumpara nyo na lang sa mga evening gown portion ng mga girls na heavy front runner. Kaya, yun, kailangan talaga nila galingan. Si April nga, mukhang pepwesto na yan. Kasi na-imagine nyo na eh. Imagine niyo na yung galawan. Di ba ngayon may imagine niyo na yung galawan ng mga babae? Diba? Unless, yun nga, may sarili momentum mga tas pagdating ng finals, like Chelsea Manalo moment. Yun, kaya ka-evening gown talaga. Lagi nga, diba, evening gown will make or break you. Kasi pag may talagang hindi lang nag-perform na heavy frontrunner sa evening gown, yung nawala ang glow. Like, for example, 2024, Alexi Brooks. Di ba si Alexi Brooks nawala naman talaga yung glow ni Alexi, as in natabunan siya ni Chelsea Manalo. Alam niyo yan, di ba? Lahat naman eh. Kahit yung mga nasa live, nasa timbahay, Alexi Brooks, papasok yan, top 6, top 5, papasok yan. Pero pagdating talaga ng evening gown, no, nilamon ni Chelsea Manalo. Nauna rin kasi si Chelsea Manalo. Nauna siya, di ba, na lumabas. Ay, hindi. Nauna si Alexi Brooks. Tama ba? Si Alexi Brooks yung naunang lumabas, tapos si Chelsea Manalo. So, paglabas ni Alexi Brooks, hindi talaga sa kanya yung evening gown portion. As in, hindi talaga sa kanya.
Tapos lumabas si Chelsea. O nga, pangalawa si Chelsea lumabas bago si Alexi. Nilamon talaga ni Chelsea. As in, lamon na lamon niya si Alexi. Di ba? Alam nyo yan. Yung kung may ganung moment. So, kailangan yung mga emerging frontrunner, yung mga underrated frontrunner, magkaganong moment talaga. Nagkamali pa yata ng blocking sa Alexi. Yes, yung yung lahat na silang lumalabas, nagkamali siya ng blocking. So, kailangan magkaganong moment si Zesta or kung sino man yung mga papasok sa evening gown. Si Zesta, feeling ko papasok ng evening gown kasi syempre magaling yan sa swimsuit. So, papasok yan sa evening gown. Di ba sabi ko nga dun sa isa kong content, para siyang si CJ Opiasa na bumulusok talaga hanggang top 5. So, siguro, performer naman si Zesta, baka kaya niya mag-pull off ng magandang evening gown portion. Baka may elbow pa siya. Oh, kasi example ulit last year si Gwen, Eloisa Howard. O sige, nirurot din yan top 5, top 7. Pero hindi rin para sa kanila yung evening gown portion na wala talaga sila. Si Gwen, nakita nyo naman, Gwen Soriano, di ba bababa pa lang ng hagdanan na wala na. Si Eloisa ganun din, pati makeup niya wala. Gown niya, hindi rin naman ganun ka-appealing. Mas maganda pa yung sinuot niya ng white gown sa Miss Universe Philippines Laguna. Talagang pag hindi mo talaga gabi, no? Eh, yung mga pumasok nun, si Iliana, bigay natin ng evening gown kay Iliana. Si Katrina naman, na-explain ko na yan last time, kasi hati-hati yung opinion ng iba dun kay Katrina, ayaw nila ng gown. Pero kasi nga, yung mukha ni Katrina, talagang may glow siya. Yung mukha niya, ayun talaga yung panlaban niya. Kaya hindi talaga siya talaga yun. Siya talaga yung pumasok. Sabi ni Ken, the pageant guy, nagkamali rin daw sa blocking si Nicole B. If compared sa rehearsal. Blocking sa Ako Boracay, nagkamali siya. Pero yung nanonood tayo sa live stream, hindi halata. Hindi naman halata, pero ni-replay ko, halata nga. Kasi tumawa pa nga siya eh. Parang tawa niya na alam niya nagkamali siya. Tapos, syempre, yung mga comment section na rin, nagkamali siya. Tsaka narinig ko na rin sa ibang mga naanto na nagkamali. Di yun, nagkamali nga. Pero hindi naman halata. Even sa Adela Marshall, nagkamali din ng blocking, lalo na si Sultan Kudarat. Pero hindi ko naman mga nahalata. Nabasa ko lang din sa comment section, tsaka yung ni-replay ko na. Oo nga, ganyan. Nagkamali ng blockings. Si Adela daw nawawala yung charm. Actually, nawawala na siya. Teka lang, Adela Marshall. Bumababa na siya sa listahan. Natutuwa ako sa kanya kasi hindi siya pageant patty. Pero iba pala, hindi pala yung gusto. Gusto nila na alisin daw yung pagiging model kineso, yung hulmang model. Kasi ibang hulmang models, hulmang beauty queen. Ayun yung kailangan niya daw alisin. Pero ako naman, natutuwa naman ako kasi nga hindi siya pageant patty. Hindi yung usual na pageantera. Sinasabi na iba, nawawala siya. Nawawala sa lineup. Pero abangan na lang natin kasi malay nyo naman sa preliminaries, bigla may ipakita pa pala. Magulat tayo. Wow! Ganyan. Gulat tayo. Bea ba umangat ngayon? Hindi siya umangat recently, pero nandyan siya. Kasi ang umangat recently si Bella Ismael, tsaka si April Smith. Pero nandyan si Bea, at nandyan na yan, hindi na yan mawawala si Bea. Kaya nang gawin niya. Kaya nga, di ba, ang feedback natin last time sa Aqua, kahit tumayo lang siya, pumawewang lang siya, okay na yun. Kasi siya si Bea, hindi siya mawawala sa sirkulasyon. At ayun nga yung maganda nangyari kay Bea. Hindi gusto ng lahat yung ginawa niya last Aqua event. Kaya, for sure, sa preliminaries, sa finals, mapapauna tayo sa gagawin niya. Pasabog na yun. Kasi yun na yung perfect na talagang kailangan niyang gawin. Diba? Maraming nang hatak si Bea. Yes, marami siyang hatak. Kaya hindi na talaga siya mawawala. Siya pa rin ang heavy frontrunner. As in, pinaka-heavy sa lahat ng heavy frontrunner. Siya si Atisa Manalo, si Michelle D, si Pauline Amelings. Siya yun.
Thoughts kay Imelda, nasagot na natin kanina. Yun nga po, withdrawal na siya. Ay, hindi withdrawal. Based kasi dun sa post, na evict eh. Bukas na ba ang preliminary? Taping lang. Kasi po, ang preliminaries pre-tape siya. Mangyayari ang voting sa April 5 to 11 ata ang evening gown portion. Yung, kung kailan ipapalabas yung pre-tape na prelips, wala pa namang balita. Malamang, after na yan ng third week ng April, kasi edit pa yan eh. Baka third week ng April na yan. So, abangan na lang natin yung announcement. Pero pre-tape na po ang preliminaries. Ay hindi, kung ang votings pala April 5 to 11, malamang, ipapalabas din agad nila. Baka after na ng Holy Week. Abangan na lang natin. So, paano yung mapapalad natin eksena ng prelims? Parang yung napalad natin sa Miss Universe Philippines in 2021, yung sa ginanap sa Clark, Pampanga. Ganun ang eksena. Okay. Ano naman? Ito naman, question, may chance ba si Justin Felizarta ng Manila? Ano naman nakikita nyo kay Justin? Ako, kayang umabot hanggang evening gown. Kung yun dati, ang tingin ko lang sa kanya parang si Chanel Olive Thomas. Ngayon, nakikita ko na siya na kaya pala niyang umabot hanggang evening gown portion. Kasi, kung aabot siya ng swimsuit, tapos makikita yung swimsuit performance niya, tapos syempre Justin Felizarta siya, lalo na ngayon napansin siya, plus points na yun. So papasok din yan sa evening gown. Kaya mukhang papasok sa evening gown. Ngayon yung corona, yun ang hindi natin alam. Yan sabi ni Leo, face card daw kasi wala. Yun yung hindi natin alam kung yung corona kaya ba. Pero baka papasok na yan hanggang evening gown. AJ, saan po ang national costume? Pangasinan, April 16. Yung live stream noon, hindi ko alam. Abangan na lang natin sa April 16. But April 16. Sabi ni Dirty Girl, feeling ko charm daw si April. Tingnan natin, hindi ko siya ma-imagine sa charm eh. Pero kung ibibigay yung charm, why not? Pero hindi ko siya ma-imagine nakita doon. Na-imagine ko lang siya Supra. Kung Miss Universe siya ibibigay, ilalagay, okay naman. Wala namang problema. Pero sa Supra ko lang siya na-imagine. Miss Universal PH, hello. Binibining Pilipinas naman ang tanong niya. Kumusta naman daw si Gwen, si Sasha, tsaka si Jarina Sandu? Feeling niyo, malakas sila sa Binibining Pilipinas. Yung tatlo. Actually, 5 silang galing MUPH, magkaka-batchmate. Sama niya ng si Mindoro Occidental, si Ayin, tsaka si Nai Cavite. Yan, 5 silang galing Miss Universe Philippines. Pero syempre, matunog na pangalan, Jarina versus Sasha Lacuna versus Gwen Soriano. So, sa tingin nyo, malakas sila for the Binibining Pilipinas. Kasi marami ding mga baguhan na yan. Kagaya ni Pet, sabi ni Pet Simulator Gaming, si Patricia Berta daw. Yan, may Rin Antonio pa daw. Ivy Padilla, sabi ni Leo Felix. So, marami. Tapos, 2 lang ang titles. So, parang hirap. Pero dun sa 3 yon, sa 3 mga magre-rematch, si Gwen, for me, ang malakas. Tsaka siya yung heavy frontrunner. Ayan, sabi rin ni Doodle Anime. Si Gwen Soriano, parang siya yung Atisa Manalo naman sa Binibining Pilipinas. Atisa Manalo level. Tsaka dun sa 3 binanggit niya, siya yung malakas talaga. Kaka 27 lang ba ni Gwen? Ayun ang hindi ko alam. O nga, yung age, no, kung international niya siya ilalagay. Ano nga pala yung age nun? Tapos next year pa lalaban. So, baka globe na lang talaga yung niya, ini-aim. Pero yun nga, yung dalawang MUP, dalawang galing MUP, siya like Jarina or Sasha. Hindi ko pa sila ganun nakikita na ganun sila kalakas. Kasi abangan pa natin yung ibang girls, like yun nga, nabanggit nyo. Especially yun nga, may nagsabi kanina, Patricia Berda, kasi parang circulate in the social media. So, abangan natin. Sabi ni Ron, nag-gain weight daw si Sasha. Actually, oo, nag-gain weight talaga siya. Yun lang. Tingnan natin, may naman yan may mga pre-pageant activities. Di ba may rampahan yan sa gateway? So, tingnan natin kung sino yung manlalaban doon. Usually, dun sa mga rampahan nila sa gateway, kung sino yung mga palaban doon,
mapapansin natin agad yon. Pag napansin natin agad yon, usually sila naman din yung nagpe-place. Kasi last year, kung sino din yung mga nasa listahan ko, sila din yung pumasok dun sa, sa semis. Madali siya pang predict. Sabi ni The Universal Page, very Katrina daw si Gwen. Sino yung face card ngayon sa Binibini? Face card. Sino yung face card? Ayun nga, may isa pa akong inaabangan, yung galing mutya ng Pilipinas. So, abangan ko din yon. Ann Klein Castro. Abangan ko din yon. Yung galing mutya, yan, sabi ni AJ, yes. Yung iba guys, hindi ko pa kilala ha. Hindi ko pa kinikilala. Hindi ko pa yung iniisa-isa ba? Kasi sabi ko, tapusin ko muna itong Miss Universe Philippines. Kasi mga content ko nga, di ba, Miss Universe Philippines lagi. Galing daw mutya na Pangasinan, Stacy De Ocampo. Check mo portrait ng BBP. Sige. Pag may time. Kasi nga gusto ko muna mag-focus dito sa MUPH para tapos na. Yung isa lang yung ng content ko. Direksyon. MUPH lang. Sino daw ang bet mo sa Cosmo? Nicole Borromeo. Kung umabot si Batangas sa top 5, makaka-crown kaya? Kung aabot siya sa top 5, may title or crown na siya kasi top 5 siya. Nasa sa kanya na lang yun kung i-accept niya o hindi. Kasi diba, yung mga aabot naman sa top 5, matik, may crown or hindi. Basta i-accept nila. Kaya lang naman hindi nagkakaroon nun si Stacy. Kasi alam ko nga, hindi niya in-accept. Same with Christy McGarry. Na wala na rin talagang title na pwede. Pero yun, normally, kung sino yung top 6, top 7, crown na siya or runner-up post. So, ang magiging challenge na lang sa mga girls na to kung paano papasok sa top 7 or top 6. So, paano nga? Evening gown. Again, evening gown will make or break you. Kaya kailangan mo ng perfect moment sa evening gown. As in, perfect moment. Kaya nangyari kay Chelsea Manalo. As in, ganoon. Iconic BBP number daw, 31. Iconic man 31 sa Binibining Pilipinas? Sino ba yung mga number 31 dati? Yun ba yung iconic number? Di ba 27 or 26? Or 18? Yung 21 yung kalahan na Arnold, yung pare-pareha silang ganon. 17 yung sinahana Arnold, yung pare-pareha sila, yung alam nyo yon. Catriona Gray, ganyan. Nakalimutan ko na rin, kinontent ko yan dati. Yung iconic number ng Binibining Pilipinas. Nasa content ko yan dati. 19, ang dami nyo sagot. 18, 19, 17. Sino nga? Hindi. Basta sinahana Arnold yun, pare-parehas. Sino yun? Basta isa lang alam ko, number 1 si Anjanette lang, sabi ni Leo. Anjanette Kumar. Sana kahit makapasok lang sa top 10 si Marian, gusto ka mairam. Makapasok yan sa top 10 si Marian, imposibleng hindi. Papasok yan. So, sino yung mga papasok sa top 10? So, parang predictable na rin yung mga papasok sa top 10, no? Or top 12, sabihin natin, or top 11. Maglalagay lang kayo dyan ng isang wild card kasi may papasok dyan na galing votings na hindi natin kilala, na very unknown. So, sino siya? So, kung gagawa kayo ng listahan, maglagay ka lang kayo ng mataas sa votings. Sabi ni The Miss Universal Page, top 13 ata. So, sino-sino yung mga papasok sa top 10? Sige, top 10 muna. So, kung nandun na sina Taguig, sina Baguio, sina La Union, sina Cebu City, 4 na sila. Si Pampanga, si Tarlac, 6 na sila. Sabihin natin, pumasok sa Iloilo City, si Zesta, kasi magaling sa swimsuit, 7 na sila. So, may 3 pa. Cebu Province, si Nicole, 8. So, may 2 pa. Marami pa naman pala. Marami pa pala. Lahat meron. Muntinlupa, sabihin na natin sa Adela, kasi mukhang nandyan talaga siya. 9 na. May 1 pa. Sultan Kudarat, 10 na. 10 na yun.
mukhang predictable na rin pala talaga yung top 10. O sabihin natin hindi top 10, ang pinili top 12. Sino pa yung dalawa? Sino pa yung dalawa? Yung Baguio na banggit ko na. Negros Occidental, 50-50 pa ako. Louisiana, Laguna, pwede. O 11 na. So, isa na lang. Samar Island, pwede din. O 12 na sila. O wala na. Tapos na. Tapos ang laban. So, predictable din pala eh. Parang alam na natin kung sino yung mga papasok at papasok eh. Siyempre, itong 12 na ito, may tanggal pa dito kasi magpapasok pa dyan ng pinakamataas sa votings. Baka dalawa or isa. So, may malalaglag pa dun sa 12 binanggit natin. So, alam nyo na. Ano ba pinag-aawayan natin? Pero, sa top 21, kasi di ba usually malaki yung cut eh. Top 25, ganyan. Top 25, sabihin na natin, ang laki nun. So, maraming papasok talaga. Pero maglalaban-laban sila sa top 12, top 10, ganyan. Kasi parang alam mo na rin kasi sino yung papasok sa top 10 eh. Top 10, top 12, ganyan. Ayun. Ganun. Sino daw El Tocuyo? Sa mga previous editions ng Miss Universe Philippines, wala naman na El Tocuyo. Teka lang. Previous edition. Ay, hindi. Diamante 2024. Si Diamante yung pinaka-latest formula na El Tocuyo, 2024. Last year, walang na El Tocuyo. Kasi nga, ang laki ng cut, 25 eh. Yun. Kaya mukhang wala na rin naman El Tocuyo ngayon. El Tocuyo sa top 12 or top 10, pwede. Meron yan. El Tocuyo sa Corona, sa titles, meron din yan. Ayun yung abangan natin. Tacloban and Negros daw, papasok yan sa first cut. For sure, papasok yan. Ang question na lang kung papasok ba sila sa top 10 or top 12. Kaya, yun ang aabangan natin. Iloilo po last year, hindi naman heavy, hindi, si Karen, hindi siya ganun ka-heavy favorite. Wala rin siya sa radar. I mean, nasa radar siya, pero hindi ganun kabigat. Kaya hindi ko siya masabing El Tocuyo. Yung El Tocuyo, yung Iloilo ng 2021, si Kesha Born Ramachandran, yun yung El Tocuyo ng Iloilo. Pero yung last year, hindi ko masabing El Tocuyo si Karen kasi hindi man siya heavy favorite. Si Manila ba papasok sa top 12? Di ba nagbanggit na ako ng mga pangalan kanina? Nabanggit ko ata siya kasi mukhang nandyan siya. Di papasok. Pero kung hindi, edi hindi. Pero mukhang isa siya sa mga papasok. Bakit? Kasi alam niyo yung basis eh. Plus yung pangalan, di ba? Kita niyo yung mag-perform. Kaya mukhang papasok. Kaya kung ikaw yung girl, ikaw yung delegate, sa tingin mo, parang paano ko papasok dito? O di alam niyo na yung gagawin. Kailangan may malampaso kayo. Or kailangan mataas kayo sa votings. Kasi like for example, Quirino, last year, naman ginawa ni Quirino, di ba? Yung parang, saan galing ito? Pero yun nga, galing siyang Pina votings. Kaya pumasok sa top 12, nairampa niya yung kanyang gown na color black. Bet na bet ko kasi yung mga gown nun eh. Gold, black yung gown niya. So, yun. So, ganun ang kailangan gawin. Kailangan mataas sila sa Pina votes. As of now, matataas naman sa mga Pina votings, yung mga unknown din, na mga girls. Like si Mountain Province, di siya unknown, pero ang taas ng votings niya. Si Taal, mataas din. Las Piñas, Ilocos Norte. Sila yung matataas. So, alam ng mga babaeng ito yung gagawin nila. Diba? O, hindi ako kilala. Hindi ako ano. Ayan, tataas ang mga votings nila sa Pina. So, ganun dapat. Check mo ngayon yung portrait ng BBP. Check ko mamaya kasi hindi pa nga ako interesado pang subaybayan yung BBP or i-check kasi nga sabi ko, yung mga content ko i-focus or dedicate ko muna sa Miss Universe Philippines since dito nga po rin ako accredit sa Miss Universe Philippines kasi hindi man ako accredit sa Binibini. So, saan ba ako accredit? Dito sa MUPH. So, saan ba dapat ang content ko?
Miss Universe Philippines. Kaya dito muna ako nakapokus ngayon. Pero pag wala na tayo, pag hindi na tayo, kunyari tapos na yung Miss Universe Philippines, wala na ako makontent, edi shift tayo sa Binibining Pilipinas. Si Kirino last year, yes, ayun, nabanggit ko na. Si Kalibo Kalan, si Kalibo yun na pag-usapan na natin kanina. 'Di ba? Ayoko na ulit-ulitin yung kay Imelda kasi alam niyo na rin naman yung nangyari. Medyo malungkot. Sana maging judge siya sa National na Future. Sana the Miss Universal PH. Dream ko din yan. Naitan Batangas po, makakapasok po kayo sa first cut. Kaya. Kasi sabi ko nga kanina, first 25, first 20, sobrang dami nun. Bilong naman siya. Isa rin naman, kaya niyang kumuha ng spot. Imposible hindi pa siya makakuha ng spot kasi sila na yung susunod. Nabanggit na natin yung top 12 kanina, 'di ba? Sila. Sino mga susunod diyan? Sina Negros Occidental na, yan sina Batangas. Yun na, sila na yung susunod diyan. Kukunti na lang sila, kukunti na lang maano mo na yung mga susunod. Like dati na ang daming may iwan. Ngayon parang kukunti na lang sila. Yun nga, sa swimsuit nila talaga kailangan galingan para makaabante sila. Kasi nga, yung mga papataubin mo sa swimsuit, diba? Yung mga binanggit natin pangalan kanina. So, ayun ang kailangan nilang strategy. Paano ko malalampaso to? Paano ko mapapataob to? Ayun, kailangan na yung moment sila sa swimsuit. Makuda po ba si April Smith? Yes. Tsaka imposibleng hindi pa, no? 2016 pa lang, nagbinibini na yan. Alam na niya yung kalakaran. Tapos naglo-local pageant pa yan. Hindi natuto. Makuda yan si April. Tsaka Cebuana yan. Alam niyo naman ng mga Cebuana, di ba? Kung hindi nakakapag-Tagalog, nakakapag-English lang. Nakakapag-English lang talaga, hindi sila nakakapag-Tagalog. Tapos sa Cebuano language lang. Ganyan. Kaya makuda talaga sila. Kaya hindi mo rin yan mapapataob si April pag pumasok na yan sa top 6, top 7, nas Q&A na lang ang labanan. Talagang nandyan siya. Hindi mo yan mapapataob. Kung papasok siya sa, kung lulusot siya. Ayun. So, kailangan naman ni April, kasi swimsuit papasok yan, malamang. Evening gown naman ang AAS. Yun. Kasi medyo yun ang titingnan natin kung kaya niya ba maisang evening gown. Kasi the rest ng mga heavy front runners kaya maisang evening gown eh. Yan lalo na si Allison, kaya niyang iisan, madali lang sa kanya yan. Si Bea, si Bella, alam nyo yan. Si Nicole Borromeo, si Roxy, madali nila may isang evening gown eh, kaya yun. Tingin ko matatalo daw siya sa evening gown. Yun nga, ang magiging concern natin kay April. Kaya nga kailangan niya talagang galingan. Talagang perfect yung magiging choice ng evening gown. Kailangan mag-practice ng husto kung paano yung perfect na moment, styling, gano'n. Kasi baka yung iba naman ng umarangkada. Malay mo yung iba ang galing pala sa evening gown, di ba? Baka sila yung kumuha ng spot. Yun, dun magkakatalo. Evening gown. Carl, pumayat ka ba? Feeling ko din. Kasi titimbang ako. Nagbabawas. Oo. Anong brand ng headphone mo? Sa Shopee ko lang to nabili. Samson Kineso. Kasi mas feel na feel ko magsalita pag naririnig ko yung sarili ko. Kaya bumili ko ng headphone. Tsaka para alam kung naka-turn on yung mic. Si Roxy sana manalo. Magkaka-corona yan, magkaka-title yan. Pero hindi ko siya nakikita sa Miss Universe Philippines. Pero kung siya yung Miss Universe Philippines, wala namang problema. Magkasunod si Sasha at Gwen. 12 at 13. Talaga. Number 12 at 13 daw sila. 34 lang ang candidates ng binibini, no? So, 34 lang. So, sobrang simplified na. Madaling masabay pa yan. Cosmo, okay na daw siya, sabi ni Roxy Baez.
Uy, Roxy Bayans, nandito ka pala. Sana daw si Zessa mag-runner-up o makapasok lang sa top 7. Sana. Tingnan natin kung babasagin niya yung listahan. Kasi, di ba nga, yung last content ko, siyang parang CJ o Piazza, nababasag ng listahan. So, tingnan natin kung kaya niyang basagin. I like Iloilo City Zesta kahit taga-Aklan ako, sabi ni Cedric. Si San Carlos, Pangasinan daw pasok kaya sa first cut? Pwede. Kasi yung first cut nga, kung top 20 or top 25, ang dami nun. Parang pwede siyang punuin ng kung sino. So, kung si San Carlos, okay naman yung performance niya. Yung mga performances lang, okay naman. Hindi lang talaga siya kilala or pinag-uusapan, pero okay siya. Kaya kaya naman niya. Nueva Ecija daw. Nandyan din siya. Kaya. Kahit sabihin mong medyo shaky or 50-50 performance niya na nakita natin sa Aqua, pero Aqua lang naman yun. May improvements pa for sure na manggaganap. Kaya mukhang kaya niya rin ng isang spot sa top 20 or top 25. Yung nangyari kay Imelda, kanina ko pa binabanggit, ulit-ulit na tayo. Pero ayan, mababasa niyo rin siya ngayon sa mga pages. Yung mga pageant pages, masisipag sila maggawa ng mga art card. Tsaka sa yung description. Mababasa nyo rin sila. Basahin nyo sa comment section, mababasa nyo rin. Kasi hindi ko rin naman sure kung ano yung pinaka nangyari. Bakit disqualified? Kung anong ginawa. Inulit-ulit ba kaya? Sobrang matindi na yung sanction. Hindi ko din alam. Kaya doon na lang natin makikita. Kasi hindi naman natin alam pa yung side ni Imelda. Pero yung side ng Miss Universe Philippines, pinost na nila. Nasabi nga, hindi nila tinotolerate. Kaya in-evict na nila. Ganyan. JBB. Hindi ko gusto yung candidates ngayon. Bakit? Ito naman si JBB. Hindi ba sumali yung bet mo? Maharut, ano mas bet mo? 2024 or 2025 placement na nasa top 7 runner-up? Gusto ko yung may runner-up, yung isa-isang tinatawag. Gusto ko yung kagaya ng 2024, yung 4th runner-up. Second, kasi nandun yung thrill. I mean, isa-isa lang tinatawag, diba? Tapos hanggang sa natawag na yung favorite mo, second runner-up. Nandun yung thrill. Ayoko nung isa-isa. Yung isa lang. Yung bigla na lang, boom! Ikaw ang panalo. Yun. Tingnan natin ngayon kung ano yung format. Stacey Gabriel daw sana, sabi ni Yuel. Tingnan natin kung sasali pa siya next time. Evicted na sa bahay. Oo. Totoo nga po. Nicole B, nakikita ko sa Cosmo, sabi ni Pilit T-Air. What do you think of Miss Los Baños? Papasok din yan sa first cut. Kasi nga, face card. Marami pang kailangan puliduhin sa pasarela kasi based sa aqua niya, medyo tagi-tagilid lang din kasi. Tagi-tagilid din yung pasarela niya eh. Pero mukha nandiyan naman. So, kung mapapolish niya lang yon kaya. Hello kuya. Sabi ni feel ko first runner up daw si Bella or Bea. Depende kung Miss You or Nothing sila. Sana newbies lang sa Charm at Echo. Newbie sa Charm at Echo, depende. Depende. Pero kung performer kasi yung mga heavy frontrunners, malamang i-designate sa kanila yung mga koronang yan. Unless may umayaw, may mag-declined. May nanalo bang Philippines sa Miss Charm? Wala pa. Bago pa lang yung pageant. Bago pa lang yung pageant. 2020. Ang unang Philippine delegate si Annabelle. Kainta. What if kuya wala sa top 5 sila Union and Pampanga?
Sino winner mo? Hindi mangyayari yung wala sa top 5 yan, dalawang yan. Hindi mangyayari. Pero kung nangyari yan, sinong winner ko? Si Bella Ismael. Kasi handang-handa si Bella. Wala kang masabi kay Bella, handang-handa siya. As in, wala kang mapipintas. So, sabihin na natin na mapipintas mo height, pero madali na yon kasi malaki naman siya tingnan sa stage. Other than that, wala na. As in, prepared siya. Wala kang problemahin. Kung baga, kunyari, lumalaban na si Bella International, wala kang problemahin. Hindi ka may hirapan ipaglaban. O sabihin ulit natin, height, maliit, pero hindi na. Hindi na siya issue. Kasi hindi naman siya ganun kalaitan. Kumbaga, okay naman yung height niya. Ano bang height? 5'6", 5'7". Naglalaro lang doon. Hindi siya yung katangkaran, hindi rin naman kaliitan. Kasi alam niyo yung maliliit na candidate talaga sobrang petit. Alam niyo yung mga nasa middle lang at alam niyo yung mga nandito. At mayroon pa yung mga higante talaga. Nandun lang siya sa mid lang. Oo nga, tanggal na nga. Ulit-ulit naman eh. Base natin sa Puerto Rico, sila Allison talaga at April ang mga beauty bet nila. Pero kunyari nga, yun nga kasi yung tanong kung wala sila Union at Pampanga. Sinong ano? Pero wala rin talagang problema kung kay Bella. Kasi performer si Bella, di ba ang pinadadala natin pag sa Philippines kasi, Philippine setup. Ang nanalo sa Miss Universe Philippines, yun talagang may winning glow, ganyan. Performer, especially sa Q&A. Ang mga Filipino pageant fans, pag hindi nakasagot sa Q&A or 50-50 yung Q&A na mananalo sa Miss Universe Philippines, malamang ibabash yan, sobrang bash. Kasi iba yung standard ng national pageant natin pag nasa Miss Universe na, di ba? So, sino ba yung ready sa Q&A, ganyan. Pagdating dito sa mga Philippine delegate natin, bukod kay Bea Windorski, si Bella na, di ba? So, yun. Wala kang mapipintas pag siya yung nanalo. Kaya, posibleng pwede rin siya eh. Wala kang masasabi talaga pag siya eh. Kung wala sila ng Pampanga, Cebu City na ako. Si April naman ang bet mo. Kasi ako nga, parang nakalak na ako na Supra. Parang nakalak ako na yung idea na Supra, si April. Supra, April, gano'n. Wag lang babaguhin, mama. Wag lang babaguhin. International. Feeling ko hindi ganun ang personality ni Bella. Parang may ano siya, yung may sariling decision sa buhay, yung alam niya, ganun. Kaya parang walang mangyayaring ganun. Pero malakas feeling ko sila Union. Oo. Pero minsan kasi nakakatakot mag-expect kasi nga noong 2024, di ba naalala niyo nangyari kay Atisa? Atisa na yun yung as in Atisa na inabangan for 6 years, nagpapatintero tayo kung sasali o hindi. Urong sulong. Kaya yung sumali ng 2024, tuwan-tuwa tayo pero hindi talaga binigay eh. So nakita natin lahat ng pwedeng mangyari, na experience natin. Kaya yung ganito na ang lakas ng kutob natin na si Bea, halos lahat Bea. Pero lahat kasi pwede mangyari. To think na si Bea na hindi siya katulad ni Atisa manalo, na si Atisa talagang inabangan. As in, most anticipated. Si Bea, hindi naman siya most anticipated eh. Kaya lang naman na-hype si Bea kasi nga, yung caliber. As in, yung caliber niya kasi kaya sobrang tutok tayo. Pero hindi siya yung anticipated na, oy, sumali ka, Miss Universe, ganyan. So, kung nangyari talaga siya kay Atisa, hindi pwedeng malabong mangyari din ngayon, di ba? Kaya parang hindi mo rin masabi talaga eh. Malay mo, bet pala nila si Bella, di ba? Or mag-perform si April. Or baka gusto nila pala si Pampanga. Tapos si Bea nilagay nila sa Supra. Kasi nga, di ba, gusto makuha yung corona ng Supra. Kasi 'di ba si Bea perfect sa Supra, aminin niyo. Sobrang perfect niya din sa Supra si Bea kasi kantangkad, modelist, tas nakakatalak. Malay niyo dun mag-strategize. Yung strategy ng org ngayon ilagay siya sa Supra, 'di ba?
Kaya pwedeng mangyari talaga lahat. Kaya hindi rin ako umaasa eh. Pero siya yung bet ko. Siya kasi nga, prototype, diba? Ang ganda ng caliber. Pero hindi ako umaasa ng malala. Kasi nga, nakita na natin to. Lahat pwede mangyari. Nakita mo opening ng production ng MGI Thailand. Alam ko MGI Thailand ngayon, pero hindi ako nanonood. Pero mamaya may kita ko naman siya. Kakalat naman siya eh. Pagkatapos itong live natin, wala naman akong gagawin. Tututok ako. Nicole for me din siya sa Miss World. Nasa na nga eh. Nasa Miss Universe. Pero kung nag-Miss World talaga si Nicole, no? Nito lang, yung Miss World nito. Lakas talaga ng chance niya. Kaya niya may elbow lahat. Fanbase, talakan. Kaya niya may elbow. Thoughts mo kay Binibining Tarlac, Sasha Lacuna, nabanggit ko na rin kanina. Okay lang, hindi ako nalalakasan. Si Gwen ang pinakamalakas na MUPH. Then after Gwen, abang lang ulit tayo kung sino pa mga bago sa BBP. Going back to Miss Universe 2001, halos mapuputi nakapasok sa semifinals that time. 2001 Puerto Rico, yun nanalo si Dennis Quiñones. Mapuputi. Pero kasi 2001 na yun eh. Siguro yung mga namili nung time na yun, hindi na rin naman sila ngayon 2026. Diba? Mapuputi. Ngayon kung may gusto nila doon mga white. Let's see. Thoughts mo sa Pangasinan and San Carlos? Okay lang din naman. How about Jarina? Yung mga nakita kasi natin, yung yung pinaka-latest na nakita natin kay Jarina nito, yung ini-interview siya after nung callback, diba? Tinawag na yung mga final delegate, official candidate ka na, ganyan. Parang hindi ko lang bet yung appearance niya or yung nakita ko, parang mas maraming appealing. Kaya hindi ko siya masabing okay, ganyan. Sabi ni Ravenview, Pangasinan needs to send very strong candidate. It is becoming very weak session representation. I agree. Every year, magaganda naman sila. Yung mga sinasend na Pangasinan. Every year, ganyan. Pero kailangan talaga din, totoo, kailangan nila mag-send ng talagang, alam mo yun, may hatak. Kasi, present sila lagi sa MUPH. Ngayon, 2 na sila. Pero wala pa rin talagang hatak. So ano ba dapat? Sino ba dapat? Yung as in, alam mong mukhang may mukhang kayang mukhang magugustuhan ba or kayang umano. Kasi yung San Carlos ngayon pwede naman. Pe-perform naman. Pero ewan ko, hindi pa rin sila mapansin. Pero yung Batangas nga, itong Batangas present din yan lagi sa Miss Universe Philippines. Pero ngayon nakuha nila yung candidate na may hatak. As in pumapasok sa listahan. So, siguro kailangan mamili ng mga bayan na to, probinsya. Kasi present sila every year eh. Pero, bakit, ganun? Paulit-ulit. Yun. Let's talk naman sa BBP. Wala pa po tayong pag-uusapan sa BBP. Ano bang gusto niyong pag-usapan sa BBP? Bet ko dati si Maureen Pangasinan. Oy. Yung si Maureen Robelwitz naman, bukod sa pangalan, kasi di ba sikat siya, Maureen Robelwitz siya. Nandun din yung caliber. So, kailangan talaga sikat yung girl. Basta makahanap lang kayo ng sikat na girl na magsusuot ng sash ng probinsya nyo. Kasi hodang import yan. Mag-import kayo sa ibang bansa, pasuotin nyo ng sash nyo o galing sa ibang lugar, in-adapt nyo. Yun, makuha nyo lang. If magbibigay ka po ng crown kay Bella, ano po iyon? Universe or nothing? Sayang ganung kalibre.
Nasasayangan ako sa ganong kalibre. Um, Guys, bakit hindi si Bella ang MU Patient 2020? Maganda naman ang performance niya. Maganda rin kasi yung performance ni Rabie. Hindi mo rin guys, alam niyo 'yan. Preliminary competition pa lang hindi niya mamemeno si Rabia. Finals nakita niyo si Rabia talaga. Rabia talaga 'yon. Hindi mo siya maichapuera. Alison, Universe or Nothing. Pwede siya Supra. So, Universe or Supra. Universe or Supranational. Bakit di kaya nakapasok si Rabia sa top 10 noon? Nag-iba naman kasi yung di ba? Okay, sabihin natin performer siya dito sa Philippines. Pero, pagdating dun sa international pageant na sa Miss Universe mismo, nag-iba yung performance. Tapos, syempre, mas umusad yung mga kalaban kasi ang daming magagaling sa mga kalaban niya. Syempre, pag nag-ranking, mawawala ka talaga. Bababa ka sa listahan. Yun. Sino kaya ang Gabby Carballo this year? Gabby Carballo yung kaisa-isang newbie sa Nationals na pumasok sa final cut. Sino daw? Alison Hetland. Sa lahat ng mga newbie. Mukhang si Alison Hetland yung kaya. Mukhang hindi mo mahirap pataubin sa evening gown si Alison. Papasok ko yan. Lalo na pag na-tiknan yung perfect styling sa evening gown. Nagpusod yan. Yung, ang tawag doon? Band. Nakita yung leeg. Di ba ang ganda ng leeg ni Alison? Ganda ng ulo dito. Tapos ang haba niya. Tapos ang maganda maglakad sa evening gown. Papalo yan sa Ali. Tapos, matik. E-elbowin ng lahat. Pasok yan sa top 5 or top 6. Sino daw ang Chelsea Fernandez? Chelsea Fernandez naman in sense of ganda. Mukha. Roxy Baines. Si Roxy. Wow, ang ganda. Actually, Alison can make a run for all their money. Totoo, basta talagang mag-align lang lahat kay Ali. Yung as in, ang ganda niya sa swimsuit, ang ganda ng styling niya, ang ganda ng evening gown niya, ang ganda ng buhok niya, ang ganda ng makeup. Tapos pagdating sa Q&A, nakasagot, na-tsempohan ng magandang tanong, nakasagot. Nakapagsalita naman si Ali eh. Hindi lang katulad ng mga emote ni Bea, ni Bella, hindi lang mga ganon. Pero nakapagsalita siya. Yun nga, na-tsempohan ng magandang tanong, nakapagsalita. Kaya, kaya niya yan. Ni Alison Hetland. Kaya, kayang-kaya niya yan. Tsaka din, tangkad ni Ali. Bihira ka, hindi ka na makakita ng ganun sa atin. Or makakita ka, bihira. Sasayangin mo pa ba yung ganun? Tapos ang lakas ng appeal, di ba? May charisma. Kasi again, hindi lahat ng matangkad may appeal or may charisma. Hindi lahat ng matangkad talagang, alam mo yun, pakak. May mga MUPH delegate na ang tangkad pero talagang wali. As in, wali. Alam niyo yan. Binibining Pilipinas, may mga matatangkad pero wali din. As in, wali. Pero yung si Ali, di ba, lakas ng charisma. Bira yung ganun. Sasayakin mo ba yung sana mag-Rian Fernandez daw si Alison. Tingnan natin. Ang balita ko, mga kapampangan designer, mga nito eh. Kapampangan designer yung gagawa eh. Pwede pantapat sa Latina. Di ba? Hindi ka mapapahiya. Hindi tayo mahirapan ipaglaban. Kunyari, nandiyan na sa internet. Kunyari, nasa Miss Universe na. Tapos, swimsuit competition. Swimsuit sa Kineso Resort. Mga ganyan. Hindi tayo mahirapan ipaglaban kasi manlalaban. Same with Bea. Lalo si Bea, di ba? Hindi tayo mahirapang ipaglaban. Kuya Carper rin sa bukas hindi pa. Taping lang. Pero baka ipapalabas yan. Baka after Holy Week na. Siyempre, sa taping, tignan natin kung may mga magli-leak. Kasi posibleng walang mag-leak. Alam nyo naman ang mga ngayon.
Konting gibot, naglilik agad. Sino na po ang magiging Iliana daw? Iliana naman second runner-up. Baka si Bella. Kasi kung Miss Universe or nothing si Bella, kung hindi siya yung Miss Universe, runner-up post lang, malamang. So, baka si Bella. Siya rin yung win-win, ganyan. Sino bet ko manalo for the Miss Universe Philippines crown? As of now, Bea Windorski, number 1 ko. Bakit? Kasi pag nasa Puerto Rico na, hindi ka rin mahihirapan nga ipaglaban, di ba? Bea Windorski. La Union. Sino supra mo? Ali or April? Alison Hetland or April Smith? Sa mga other crown, sino? Cosmo Nicole, Iko Roxy, Charm. Baka si Charm, Ali din or April. So bahala sila kung sino bahala sila mamili kung sino yung supra sa kanila or sino yung Charm. Kasi sila na lang ang natitira. So far, ngayon lang kasi wala pa namang prelims or wala pang finals. Pag sa finals, kung sino yung mukha talagang, mukhang siya yun. Hindi siya na. The rest, runner-up. Wala tayong magagawa. Yun lang yung corona eh. Yun lang yung available na title lang. Pilit natin. O sige, kung gusto nyo pasok lahat ng mga gusto nyo, sige. 2 ang Miss Universe Philippines, 3 ang Miss Charm. Bahala kayo. Wala tayong magagawa. Wala. Kung competition to, isa lang ang mananalo. Bawat title. Hindi natin pwedeng piliin lahat ng mga bet nyo. Napakalakas si Bea kahit Latino. O nga diba? Takot nga yung mga Latino kay Bea ngayon, diba? Laman siya ng social media, sa mga Latin pages. Takot na agad sila Parang tayo, yung pag kunyari, kinoronahan si ganito. Kunyari, like kinoronahan si Antonia Persil or si Bina. Ganun yung reaction Evening gawin nila bukas, tape nga ni. Ang kulit, tape nga ni. Preliminary nga, pero tape nga. Kasi nga, pre-tape ang magiging, baka nga, pagkatapos ng Holy Week. Ulit-ulit nga ni. Anyari kay Emelda, basahin nyo na lang sa mga magkakalat ngayon ng mga pages. Di namin alam. Alamin mo. Paulit-ulit na ako kanina. Kanina pa ako paulit-ulit. Ilang oras na yung live ko? Lampas 1 oras na. Sa mga team late po, Carl Loyola YouTube channel dahil i-upload ko lang din to. So kung wala kayong magagawa, gawin nyo lang siyang background. Makinig lang kayo dyan. Anong tip? Tip saan? Nawala nga si Tarlac, sabi ni Blue po. Actually, hindi naman nawala. Bumaba lang ng numbering. Bumaba lang ng rank. Pero hindi siya nawala kasi ako consider ko pa rin siya na heavy front runner. Siya pa rin yung 1 to beat. Bumaba lang. Kasi naungus. Kasi nga si Bella tsaka si April umarangkada na. Umakyat. Si Iloilo, makyat din. Iloilo City, si Cesta. Kaya, yun. Bagay ang color ng damit mo. Uy, thank you. Grabe din sa Batangas. Kailangan ma-maintain niya kung ano man meron siya. Kung ano masasabi ko kay Batangas, styling pa din. Styling. Pukpuk pa, konting pukpuk pa kasi nandun na siya Sila na yung mga susunod Ayun. Ayan na, mag-aano na ako. 1 oras na ako. Pet Simulator, binibining Pilipinas 31 daw, Kylie and Iliana. Sino pa yung 31? Ang pogi mo dyan. Thank you! Share music ng swimsuit sa MGT. Ito nga pala, sabi ko manonood ako ng MGT. Papanoorin ko na pala after nito. Para updated naman tayo. Siya manood na kayo ng MGT dyan, Miss Grand Thailand. Aminin mo kuya, si Bea parang nasa Puerto Rico na.
Aminin ko. Kaya nga siyang number 1 ko ngayon eh, ba? Ayan na, manood na kayo ng Miss Grand Thailand ngayon na. Bye guys. Balik ako sa Tuesday na. Bye-bye. See ya. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.